Sir, turboy lang kita, okay lang po ba? Okay naman, syempre. Okay. Basta ikaw. Tungkol kasi sa impeachment eh. Meron, Ay, ano naku. po masasabi nyo, yung 16 million na ginastos para sa safe house? Makatwiran po ba yun? O naniniwala po ba kayong may ganung binabayaran o nirerentahan sa loob lamang ng 11 days? Wala yun, mga dinoktor lang din ni Sara Duterte yan. Kasi proven na yan eh. Ang ugali ni Sara Duterte, titira mo yung mga pangalan, di ba? Mga beneficiaries, purchase of information, 50,000. Mary Grace Piatos pala ang pangalan. At kung ano-ano pa. Ganun din yan sa safe house. Kung paano nila ginawa doon sa purchase of information, yung rental doon sa safe house, malamang sa malamang, parehas ang pinanggagalingan yan. Kasi kinakailangan nila ng pondo eh. Kinakailangan nila may pagkukunan ng pera. O saan ka kukuha ng pambayad sa mga opisyal ng Department of Education, opisyal ng OVP na lumalabas sa investigation ng Quadcom na binibigyan sila ng sobre kada buwan. Diba? Kung hindi mo huhugutin sa kung saan yan, imposible naman galing sa sahod, sa sariling sahod ni Sara Duterte. Malamang sa malamang hindi. Kaya wag natin kakalimutan yan. Very important yan. Baka namamatay kasi yung issue ng impeachment. Ito ang dapat panagutan ni Sara Duterte. Ma-impeach siya para hindi siya mabigyan ng pagkakataon ulit na maupo sa anumang posisyon ng gobyerno. Dahil kung gagawin niya ulit yan, kung mabibigyan siya ng chance na makatakbo, kung ano ginawa niya sa OVP at sa DepEd, malamang sa malamang, gagawin niya rin yan. Sir, ano pong masasabi niyo sa mga senador na tinitenga po itong sinabi sa Constitution forthwith? Okay. Pero tinitenga itong Si Chis Escudero kasi firm na siya. Sabi niya, hindi ko nababaguhin yung stand ko dyan. Regardless kung pro ka or anti, hindi na siya magbabago dyan. Sa tingin ko, wala na tayong magagawa. Kasi yung leadership mismo ng Senado. Pero kailangan din natin magbantay. Kailangan din natin maging maingay. Kasi mamaya biglang magbago yung isip ni Chis Escudero. Pero as of the moment, wala talaga eh. By June 2, sa pagre-resume ng session nila, dyan pa lang mapagsisimulan yan. Pero ang good thing naman dyan, yung mga early preparations ay ongoing na. Umuusad na yan. So feeling ko naman, hopeful naman ako under the leadership of Escudero. Medyo mababagalan lang yan. Pero uusad din naman yung impeachment trial ni Sara Duterte. Which is tama lang. Diba? Kasi yan naman ang hinihingi ng taong bayan. Tingnan mo yung survey. Naglalabas sa mga survey. Majority ng mga Pilipino gusto talagang ma-impeach si Sara Duterte. And we have to consider yung pulso ng taong bayan. Sana mapakinggan ni Senator Chis Escudero, ni Senate President. Ayun, thank you very much. Coffee.